Good day everyone! Welcome back sa ating YouTube channel, Musical World Music. Yan guys, kailangan nating medyo may konting energy kasi madaling araw na ata ngayon dito sa amin. And mag-unboxing tayo ngayon guys. Kung napapansin nyo guys, ayan si Taylor Swift. Naka-play ngayon sa ating YouTube channel. And siya yung bubuksan natin ngayon. I-unboxing natin ngayon. Kasi syempre, maingay ngayon si Taylor Swift. And ano bang tawag sa mga avid fans ni Taylor? I think Swiftie. So ito yung ating bubuksan ngayon. Ayan, paano ba yan? Ito yung kanyang Evermore album, and ito is exclusive pressed ng Target. Ito ay nilabas ng Target, kanilang edition. Ito ay red vinyl pressed, and I think gatefold ito. Ito yung back cover. Yan. Back cover ng album. Andyan yung mga checklist ng album. Ayan. Okay. Basahin natin guys. Okay. Willow, Champagne Problems, Gold Rush. Marami siya guys songs dito sa album. I think how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos guys, mayroon siyang bonus tracks. Hindi ako sure guys kung ito ay exclusive ng Target. Kasi may 2 additional song sa album na to, yung Right Where You Left Me, saka It's Time to Go. Pakorek guys kung mayroon kayong copy ng album na to sa CD or any pressed ng vinyl records, kung mayroong bonus track. Kasi usually ang Target, nag-release sila ng mga album na may bonus track, parang Japan. So pa-confirm na lang guys kung pa-comment na lang dyan sa comment section guys kung ito ba ay exclusive bonus track ng Target or talagang may bonus track. Hindi kasi ako familiar sa album na to. Very interesting kasi may mga collaboration siya guys sa iba-ibang artist. Like The National, featuring The National, Coney Island, and Ivy, and Haim, featuring Haim, yung Nobody and Nobody No Crime. So ayan yung di ba, exclusive Target. Ito ay red vinyl. Limited edition red vinyl, and ito ay gatefold. Gatefold siya guys, and may naka-note guys. Ayan, nakalagay dito, parental advisory. So medyo yung mga ibang lyrics nito ay, kasi alam mo naman yung Taylor Swift, medyo malalim maggawa ng mga, hindi ako sure guys kung anong mga song yung kinailangan ito, kasi sa dami nito 17 songs siya lahat actually gumagawa ng mga song niya, as in from debut album up to now, except sa Christmas album niya kasi mayroon siya mga remake doon. Kasi I think may version siya nung Last Christmas ni George Michael.
Okay. So yan guys. Di ba guys, ang ganda? Ito guys ay sa atin ang tawag nito ay plaka, or pwede mo siyang tawaging LP, or pwede mo siyang tawaging vinyl record. And bago pa nagkaroon guys sa mga CD, kasi tapes, MD format, ito na yung nauna. Bago pa mag World War. Ang ginagamit talaga guys noong mga kapanahonan ay plaka. And then nauso na nga yung nauso na yung CD format, kasi tape format, and pumasok na din yung MD, mini disc format. Mayroon ako niyan lahat guys. Iba-ibang klaseng format. And ang pinakasikat sa lahat kasi guys, CD format. Pero kung sa kalidad guys, mas maganda yun guys, vinyl records. Kasi dito kumbaga guys, iba yung dating ng kalidad ng tunog. Iba yung kalidad ng tunog guys pag ang pinatugtog mo ay plaka. Talagang the best. And makikita mo yung pag-ikot ng needle sa turntable. Paikot ng paikot hanggang sa matapos mo yung buong isang side ng disc. Ganun siya. Kumbaga hindi kagaya ng CD. Kumbaga pag play mo, hindi mo na alam kung ano nangyayari sa loob. And ito kasi guys, bukod sa nakikinig ka, ang gandang tingnan nung piniplay mong plaka. Iba-iba naman yung trip ng mga collector. Ako kasi guys, mas gusto ko yung pinapatugtog ko, at the same time tinitingnan ko yung piniplay kong LP. Pinapanood ko talaga siya habang umiikot hanggang sa matapos yung buong album. Ganun ako makinig ng music sa turntable. Di ba parang ang weird, kasi parang may soul siya na parang kakaiba guys, hindi ko ma-explain. Compare sa CD, iba talaga yung dating guys. Parang yung connection mo sa song, sa naririnig mo sa artist, iba. Yun. Lalo pa kung maganda yung mga gamit mong audio, like mayroon kang component, or i-coconnect mo siya sa turntable. So mas maganda yung kalidad na maririnig mo na tunog. So yun. In-advise ko guys, kung hindi kayo aware sa mga ganitong format, yung vinyl record format, i-try nyo para kayo mismo maka-witness, ma-experience nyo kung gaano kaganda yung tunog. So yun. And again, matagal na pong format ang vinyl records. Bago pa mag World War, ito na ang gamit ng mga tao nung panahon. And nahinto lang siya ng bahagya nung buong 90s, and nagbabalik. At sa kasalukuyan ngayon, mas ito na ang number one. Tinatalo niya na ang CD formats sa sales. And ayop yung mga millennial, ma-appreciate nyo. Kasi ito guys, literal na nahahawakan mo. Ang MP3, nasa cellphone, nasa gadgets. Pero, pag physical copy, ganito, plaka, diba, nahahawakan mo, nababasa mo yung loob, and literal na, ikaw mismo ang magpi-play sa mga player, like turntable, diba? So, mas may enjoy mo yung pakikinig mo ng music. Kasi sa MP3, mga tawag dito, tamad na proseso. Isang click, makapakinggan mo na yung mga song. Ito kasi guys, igagalaw mo talaga, pupunta ka sa turntable, hahanapin mo yung trip mong artist ngayong araw na ito. Kung may mga shelves ka, nalagyanan nito, ang ganda, iisa-isahin mo, hanapin. Nasaan kayong album ni Taylor Swift? Ito kaya magandang patugtugin ngayon. So, iisa-isahin mo yan. So, dito sa spine, may nakalagay, name ng artist and name ng
album. So, kagaya nito, Evermore. Okay. So, buksan na natin. Kasi ito literal na sealed. Oh, sealed. Bubuksan pa lang natin. So, buksan na natin. Again, ito yung front cover. Ang weird lang kasi nakatalikod siya, 'di ba? Ito naman yung back cover ng album. Ayan. So, buksan na natin. Ayan na. Yung ating mahiwagang gunting. Walang pagbabago. Okay. Kumusta naman kayo, guys? Ako, medyo nag-okay na yung pakiramdam ko. And ingat pa rin kayo, guys, kasi medyo ang uso ngayon yung sipon. So, buksan muna natin, guys. Oh, gusto ko magbakal, guys, ng cutter. Kasi struggle ang pagbubukas ng plaka. Kagaya nito. Ito pala, guys, ay matagal nang naka-stack sa akin. Ngayon ko lang siya bubuksan. Di ba? Okay. By the way, made in France. Ito, guys, ay made in France. Pero ito ay released sa US. Nabili ko to sa Target, Chicago. Diba? Itong sticker, promotional sticker, ikikip ko yan. Okay. Kumusta naman ang ating musikanatics? Buti pa, guys, punitin na lang natin. Yan. Yan. Diba? Literal na pinunitan na talaga. Okay. Yan. Yung mga millennial, guys, try nyo mag-collect ng mga physical album. Hindi lang plaka. Yung mga CD format, cassette format, or even mini disc, yung MD. Kasi available pa naman siya, guys, sa online. Although medyo mahirap na hanapin, pero mayroon pa naman kahit pa paano. So yan, sa kasalukuyan, binubuksan natin yan. Yan. Ayan. Ito yung kanyang. Yung single niya pala, guys, is Willow. Ayan. I think ito yung first single sa album. Willow. Ayan. Again, ikikip natin to. Promotional sticker. Ayan. Tabi muna natin. So, ito na, guys. Hindi siya glossy. Yun dati, yung kahapon kay Natalie Imbroglia, glossy siya. Ito hindi. Again, yan yung spine. Close up. Nababasa nyo ba, guys? Ayan. Release ng Republic Records. Ano ba ang Republic Records? Hindi naman to Sony Music eh. Wala akong idea, guys, sa Republic Records. So,
Buksan na natin. Yan. Day ko pa ang ano dito guys. Yan. Oh, sige. Ayan siya guys. Ayan. Ang ganda ni Taylor Swift. Diba? Nung panahon namin ng 90s, isa sa may pinakamagandang mukha, Britney Spears. Ngayon, maganda talaga to si Taylor Swift bukod sa sobrang talented. Siya yung songwriter, diba? Pero yung boses niya kasi hindi naman gaano i-compare mo kay Ariana Grande or Kelly Clarkson. Natural lang kumbaga, pero sa sobrang galing niyang gumawa ng mga songs niya, and nung lumipat siya sa pop music, kasi dati ano siya, country music, mas bumagay sa kanya guys yung pop music. Okay, mayroon pa siyang collaboration sa ano to, Panic at Disco. Parang mayroon, naalala ko lang bigla. So kunin natin yung plaka. Dalawang plaka ito guys. Okay. Ayan, yan yung mga kanyang lyrics ng songs. Ayan. Ang ganda guys ang physical album kasi tingnan mo naman yung mga ganito kung mahawakan. May mga photos. Diba? May dedication pa yan guys. Pabasahin mo yan kung anong mensahe niya sa kanyang mga avid fans. So ayan siya. Di ba parang model? Ganda ni Taylor. I think siya din na nagko-concept ng mga like sa cover ng album, yung mga photos sa inlay. Siya I think yung may concept nito. Ang galing. Fashionista. Kumbaga, galing na mga taste niya sa fashion. Tingnan mo ang damit niya. Winter na winter talaga. Saka dito, ang ganda niya dito, oh. Oh. Yan. Halos siya na ngayon yung pinaka... Hindi ko naman sinasabing, kumbaga, nahigitan niya na sila Ariana Grande or yung mga kasabayan niya. Pero siya yung maingay ngayon eh. Actually, mas bumenta pa yung concert niya compare kay... Ayaw ko nang banggitin kasi baka mabash na naman ako eh. Yung may concert ngayon sa kasalukuyan na nakikipag sabayan kay Taylor Swift. Basta ang genre niya, R&B. Ayaw ko talagang pangalanan guys kasi marami yung fans. So baka ako ay mabuljak at mabash. Basta isa sa mga favorite song ko sa kanya, Baliw. Baliw sa pag-ibig. I-English nyo na lang guys. Isa din naman yun sa favorite artist ko, pero kasi ngayon obviously si Taylor Swift talaga yung nasa top. And lahat ng songs talaga ginagawa niya. And successful yung kanyang ongoing na The Eras Tour. And isa-showing siya dito sa Philippines sa lahat ng theater, sinihan, nationwide. I think nationwide. So, abangan nyo na lang guys. So, expect ko guys, ito ay red vinyl. O, tama nga. Yan. Yan. Ito ay red vinyl pressed. Diba? Ito ay side 1, side 1, side 2.
kunin naman natin yung isa pang plaka. Diba ang ganda? Nasa forest. Parang ano to, mga pine tree ba to? Pine trees ata to guys. And ito na yun. Side 4. Side 3, side 4. Oo. Ang ganda niya guys. Sino ba guys ang nakapanood ng concert niya? I think nagkaroon to ng European tour bukod sa US tour. I hope talaga dalhin niya to dito sa Pinas kasi ang daming nadismaya nung pag-announce niya ng world tour dito sa Asia. Hindi kasali ang Philippines. I think Japan, China, Singapore. Pa-correct na lang guys. Parang Singapore guys, Japan dito sa Asia. So, ito na guys yung pangalawang plaka. So, ibalik na natin. So, ayun guys. Evermore. Taylor Swift, Evermore. Evermore. Gatefold. Spine. Laka number 1 and Laka number 2. So, ayan. So, yun lang guys. So, yung mga wala pa nito guys, check nyo online kasi I think available pa naman to. Hindi lang ako sure kung itong sa Target Edition kung mayroon pa. Pero yung black vinyl press dito, yung standard edition, available pa yung black. And check nyo na lang guys online. So yun lang guys. Again, thank you for watching. Ito ang album ni Taylor Swift na Evermore. Ito ay ginawa natin ngayong ng unboxing. I hope nagustuhan nyo yung mga avid fans ni Taylor Swift. Shout out sa inyo guys. Pa-comment na lang dyan guys kung ano pa mga gusto nyong i-unbox natin. Kasi marami rin ako mga collection. Mayroon tayo dyan Harry Styles, Ariana Grande, Pink, ano ba? Even Britney Spears, One Direction, Justin Bieber, Justin Timberlake, NSYNC, Backstreet Boys, Mariah Carey, Debbie Gibson. Kompleto guys. Even A1, mayroon ako mga plaka ng A1 singles. So, yun lang guys. Thank you for watching. God bless us. Always be kind. So yeah, Taylor Swift, Evermore vinyl record pressed. Yan yung ating unboxing ngayong araw na ito. Okay guys, see you on my next
video reaction or video unboxing. God bless us, guys.